Shared liability, posible bang maging testigo si Bato laban kay Duterte? Sa kasaysayan ng mga international crimes, bihirang isang tao lamang ang napapanagot. Sa likod ng bawat malawakang operasyon ay may sistema, may utos, at may mga taong nagpapatupad nito. Sa investigasyon ng International Criminal Court laban sa ilang dating opisyal ng Pilipinas, isang mainit na usapin ngayon ang tinatawag na shared liability, at ang posibilidad na ang dating magkakaalyado ay maging mga testigo laban sa isa't isa. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumulutang, si Ronald De La Rosa. Ano ang shared liability? Ang shared liability ay nangangahulugang hindi lang ang direktang gumawa ng krimen ang maaaring managot. Maaari ring managot ang mga nag-utos, nagplano, nagbigay ng suporta, o nagpahintulot sa operasyon. Sa ilalim ng international law, lalo na sa crimes against humanity, mahalaga ang tinatawag na chain of command. Sa madaling salita, hindi sapat na sabihin, hindi ako ang bumaril. Dahil para sa International Criminal Court, ang mahalagang tanong ay, sino ang nagpatakbo ng sistema? May tatlong pangunahing uri ng pananagutan sa ilalim ng konseptong ito. Una ay ordering. Ito ay kapag may opisyal na nagbigay ng utos, nagtulak ng pulisya, o nag-udyok ng operasyon. Ikalawa ay enabling. Ito ay kapag may taong nagbigay ng resources, proteksyon, o sistemang nagbigay daan sa operasyon. Ikatlo ay indirect perpetration. Ito ay kapag hindi man direktang gumawa ng aksyon ang isang opisyal, ngunit kontrolado niya ang organisasyon o sistemang nagsagawa nito. Bakit mahalaga si Ronald De La Rosa? Bilang dating hepe ng Philippine National Police noong kasagsagan ng War on Drugs, si Bato De La Rosa ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang personalidad sa usapin. Posible siyang may direktang kaalaman sa police operations, nakatanggap ng utos mula sa mas mataas na opisyal, at maaaring nakapagbigay rin ng utos pababa sa hanay ng pulisya. Sa mga international investigations, ang mga taong nasa gitna ng command structure ang kadalasang pinakaimportante. Hindi sila ang pinakamataas na leader, pero sila ang nagsisilbing tulay ng mga pulisya papunta sa aktwal na operasyon. Sino naman ang mga insider witnesses? Ang insider witnesses ay mga dating opisyal, operatiba, o miyembro ng organisasyon na handang magsalita tungkol sa mga nangyari sa loob mismo ng sistema. Napakahalaga nila dahil maaari silang magpatunay kung may direktang utos, magbigay ng internal documents, magkwento kung paano isinagawa ang operasyon, at magdugtong sa mga nasa itaas ng command chain. Sa maraming international cases, insider witnesses ang nagiging pinakamalakas na ebidensya. Hindi dahil sila ang pinakamalinis, kundi dahil sila mismo ang dating nasa loob ng sistema. Ano ang posibleng mangyari kapag bumaliktad si Bato? Kung sakaling piliin ni Ronald De La Rosa na makipagtulungan sa International Criminal Court at tumestigo laban kay Rodrigo Duterte, maaaring magkaroon ito ng napakalaking epekto sa kaso. Una, maaaring mas lumakas ang kaso laban kay Duterte dahil si Bato ay dating ENS chief, malapit sa dating Pangulo, at maaaring may alam sa internal decision-making. Kung magbibigay siya ng testimonya, dokumento, o detalye ng mga umano'y utos, maaari nitong palakasin ang chain of command evidence. Ikalawa, posible siyang makakuha ng reduced liability. Sa International Criminal Court, bihira ang total immunity, pero posible ang reduced sentence, plea arrangements, witness protection, o limitadong paggamit ng testimonya laban sa kanya. Ikatlo, maaaring magkaroon ng domino effect. Kapag bumaliktad ang isang dating malapit na kaalyado, maaaring may iba pang opisyal na magsalita, maaaring mabasag ang dating pagkakaisa, at maaaring humina ang depensa ng pangunahing akusado. Sa kasaysayan ng international tribunals, maraming malalaking kaso ang nabuo dahil sa mga dating loyalist na kalaunan ay naging insider witnesses. Ngunit bakit delikado ang pagbaliktad? Hindi simpleng legal issue ang pagtestigo laban sa dating kaalyado. May kaakibat itong political risks, security risks, at personal consequences. Maaaring bansagan siyang traidor, sinungaling, o ginagamit lamang sa politika. Sa high-profile international cases, mahalaga ang witness protection dahil maaaring malagay sa panganib ang testigo. Maaari ring mahati ang publiko. May maniniwala, may magdududa, at may titingin dito bilang political maneuver lamang. Sa ganitong uri ng kaso, ang laban ay hindi lamang sa korte. Ito rin ay laban para sa kredibilidad, impluensya, at kontrol sa naratibo ng publiko. Paano maaaring maapektuhan si Rodrigo Duterte? Kung may insider witness mula sa kanyang inner circle,
maaaring mas mapadali ang pagbuo ng direct linkage, mas mapalakas ang command responsibility argument, at mas mabigyang linaw ang umano'y operasyon ng war on drugs. Ngunit mahalagang tandaan na hindi sapat ang simpleng akusasyon lamang. Kailangan pa rin ng corroborating evidence, mga dokumento, testimonya ng ibang witnesses, at legal proof beyond reasonable doubt. Sa international law, mahalaga ang testimonya, pero mas mahalaga pa rin ang kabuuang ebidensya. Sa huli, ipinapakita ng konsepto ng shared liability na sa malalaking operasyon, hindi lamang ang mga nasa ibaba ang sinusuri kundi pati ang mga nasa tuktok ng kapangyarihan. At kapag ang isang dating kaalyado tulad ni Ronald De La Rosa ay naging insider witness, maaaring magbago ang direksyon ng buong kaso. Ngunit ang tunay na magpapasya ay hindi politika, hindi social media, at hindi opinyon ng publiko, kundi ang lakas ng ebidensya at proseso ng batas.